Yung pagsoli nyo ng pera, indikasyon na kayo incompetent, hindi nyo ginagawa na maayos yung trabaho. Nagpapakita kayo na wala kayong diskarte, hindi kayo nag-isip. Mainit ang ulo ng ilang senador sa PhilHealth matapos ipabalik sa National Treasury ang kanilang sobrang pondo na 90 billion pesos. Kanina, humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography ang mga opisyal ng PhilHealth at Department of Health para ipaliwanag ang nasabing issue. Tanong ng mga senador, bakit hindi na lang gamitin ang sobrang pondo ng PhilHealth para lakihan ang halaga ng health packages sa lahat ng miyembro nito? Ba't hindi nyo na lang po itaasan yung coverage ninyo, packages or benefits, na ma-cover nyo po yung buong bill instead na, imbis na ibalik nyo yung pondo. Alam mo, maganda itong sinasabi ni Senator Bongo. Pinointed out dito, sabi niya dito, hindi katanggap-tanggap na may pondong nandyan na hindi ginagamit. Nagtsatsaga na po mga Pilipino sa hindi kalakihan na benepisyo kasi akala nila na wala kayong pera. Correct. Di ba yan ang lagi nilang naririnig? Walang pera ang PhilHealth, kaya walang benepisyo, ang baba ng benepisyo. Yung pala naman, napakaraming pera na hindi nagamit. Yan yung kinagagalit ng mga senador. Lalong-lalo na to si Senator Bongo. Kasi si Senator Bongo talagang tinutulungan niya yung mga, especially yung mga may problema sa gamot, sa pagpapa-ospital. Bakit? Pinupolitika nyo na rin po ba yung pondo ng PhilHealth? Ang tinutulungan nyo lang yung mga kaalyado? Yung mga hindi kaalyado, hindi nyo na tinutulungan? Ganun po ba yun? Anong nangyari at bakit hindi nagamit ng tama? Pera ng taong bayan yan eh. Bakit nyo isosoli? Diba? Bakit nyo isosoli sa gobyerno para gamitin sa ibang bagay? Alam mo ang pinaka-importante sa lahat? Health. More than anything else. Sabi nga nila kahit anong yaman mo, kahit anong dami mong kaibigan, kahit anong makapangyarihan mo sa mundo na to, kung yung health mo sablay, wala lang lahat yan. Ang dami nating mga kababayan na namamatay dahil walang pambili ng gamot. Marami tayong kababayan, isipin mo dialysis na lang eh. 'Di ba? Napakarami, ang dami hong pwedeng gawin. Tapos isusuli ninyo. Anak kayo ng weteng oh. Hindi ko magets eh. Tama yung sinasabi ni Senator Bongo dito eh. Sa health nga po to, gamitin nyo muna sa health. Dapat yung mga medisina na reseta ng mga doktor, ilibre na rin sa mga mahirap nating kababayan. Yung mga admitted, tapos may mga gamot na dapat ibigay sa pasyente o nireseta ng doktor, dapat libre na yon, especially sa mga maintenance, dapat ilibre na yon. Inaasikaso naman daw ng PhilHealth ang pagpapataas sa binibigay na benepisyo kasama ang outpatient benefit packages para sa libreng check-up, gamot at laboratory procedures. We are very, very aggressively enhancing all of our benefit packages. In fact, so we did an initial 30% across the board last February 14, and we are already in the process of doing another round of 30%. No? So talagang tuloy-tuloy po. Pero ang ilang doktor, mariing tinututulan ang pagbabalik ng sobrang pondo ng PhilHealth. Base raw kasi sa Universal Healthcare Act, ang sobra sa reserve fund ng PhilHealth ay dapat gamitin sa dagdag benepisyo at pagbawas sa kontribusyon ng sinisingil. Grabe oh. Eto na naman sila. Hindi na naman sila sumusunod sa batas. According to the Universal Healthcare Act, Section 11, Chapter 1, Verse 2. Ay, mali, iba pala yun. The excess of the PhilHealth Reserve Fund shall be used to increase the program benefits and to decrease the amount of members' contribution. Ibig sabihin, tama yung sinasabi ni Senator Bongo, itaas ang benepisyo sa mga Pilipino at pababain yung amount ng contribution. Pero alam ko na naman ang kanilang palusot. Pustahan tayo, may palusot sila. Ang palusot nila, hindi yan reserve fund. Tingnan mo. Alam ko na yan eh. Yung mga ganyang style na mga kurap yan eh. Wala akong tinutukoy kung sino yung kurap ha.
Wala akong tinutukoy. Style, sinasabi ko, style yan ng mga kurap, yung nagpapalusot. Hindi ko sinasabing kurap sila. Tuloy. Nito sa kanilang mga miyembro. Kami po ang nilalapitan nila, kami po ang katabi nila sa pagdudusa. Excuse me. Napaiyak na yung doktor kasi tama eh. Kasi ganito yan eh. Alam mo, ito mga doktor, may puso naman yung iba dito sa atin eh. Yung gusto nilang, kasi tandaan ninyo, doktor lang sila. Pwede naman nilang ilibre yung kanilang serbisyo. Pero yung gamot, hindi naman nila kayang ilibre sa lahat. Yung ospital, nagpapabayad yung lahat ng mga test. Lahat ng gagawin mo kasi, alam ko yan, meron akong kaibigan na may-ari ng ospital. Iba yung doktor sa may-ari ng ospital. So, kailangan mo pa rin bayaran yung ospital. Kahit doktor ka, hindi mo pwedeng sabihin, oy, libre na yan test. Nakikita nila na maraming mga pasyente ang namamatay dahil sa kulang ang pera. Tapos madidinig mo dahil sa kapabayaan ng iilan. Hindi ko alam kung kapabayaan o ninanakaw lang yung pera, hindi natin alam. Eh, ang dami pa palang sobrang pera. Mantakin mo. Di ba ho? Kulang po ang tulong ng PhilHealth. Huwag nating tawaging savings yan kasi ito po yung utang natin sa kanila eh. Hindi ito dapat kaltasan. PhilHealth failed to properly use the funds as prescribed by the Universal Healthcare Act, which has led to the following. Number 1, insufficient patient benefits. Number 2, unnecessary increases in premium. Number 3, inappropriate fund excess that should have been used for individuals needing necessary aid or assistance. Ayon naman kay Finance Secretary Ralph Recto, legal ang paglilipat ng pondo mula sa PhilHealth para pondohan ang unprogrammed appropriations. Yan yung mga proyekto ng gobyerno na wala pang tukoy na source of funding. Paliwanag din ni Secretary Recto, hindi mapupunta sa Maharlika Fund ang pinasusoling 90 billion pesos mula sa PhilHealth. Sa katunayan, may listahan na raw ng mga programang paggagamitan nito, gaya na lamang ng construction ng Metro Manila Subway Project, gayon din Tangina niya. Nasa batas nga eh. Tapos gagamitin nyo. May ibang budget dun. Bakit yung health ng mga Pilipino ang magsasakripisyo para lang makagawa ng subway? Eh meron naman sariling project yun. Tangina, halatang-halata naman eh. Mas importante yung trend kaysa naghihingalo. Oo nga eh. Tama, sabi ng iba, ibalik nyo pera namin. Correct. Tandaan niyo contribution nyo ito eh. Kasi actually, sa ibang balita, ang palusot nila, hindi naman daw yan yung contribution. Yan daw yung subsidy na ibinibigay ng gobyerno. So yun yung palusot nila dun sa argumento ng iba na, uy, pera namin yan, bakit nyo san dadalhin? Kaya nga nakakatarantado lang eh. Parang ginagago tayo mga Pilipino, no? ang dagdag pasweldo sa mga government employees na nagkakahalaga ng 40 billion pesos. Ayon pa kay Recto, ang 20 billion pesos na una nang sinuli ng PhilHealth sa pamahalaan ay pinambayad para sa utang na alawan sa mga healthcare workers na naglingkod noong pandemya. Paglilinaw rin ang kalihim, hindi ito mula sa savings o kontribusyon ng PhilHealth members, kundi galing din sa subsidiya na mula rin naman sa gobyerno. Oh, ayan. Oh. Hindi, totoo. Ayan yung yan yung isang bagay na magpapalusot eh. Eto sa akin eh. Okay sana yung ganyang idea, no? Sige, galing sa subsidy ng gobyerno, bla bla bla. Okay sana kung wala tayong batas. Pangalawa, okay sana kung maganda ang serbisyo natin, yung healthcare system ng Pilipinas. Wala namang problema eh. Kunwari talagang sobra. Sobra, when you say sobra, excess. Sa English. Ibig sabihin, sobra. Kailangan ba bang ipaliwanag yun? Sobra nga eh.
So, ilipat sa iba. Okay yun. Hindi sobra eh. Kulang. Tapos, kung saan-saan nyo dadalhin, anong mas priority? Yung subway, akin nga, hindi nga yun din ang tanong kung priority ba? Priority din yun. Pero may budget na nakaalat dun. Kanya-kanyang allotment yan eh. Tandaan nyo yung rekto na yan. Yan din na nagtaas ng VAT. Correct. Yan din. Correct kayo dyan. Sana alam mo, yan ang isang bagay na alam nyo ba na kinaiinggitan nating mga Pilipino sa ibang bansa. Kahit sang bansa ka pumunta, karamihan dyan, lalo na yung mga first world country, ang ganda ng healthcare system. Tayo ang isa sa pinakapangit na healthcare system. Sa atin, pag may sakit ka, mahirap ka, mamatay ka na. That's the truth. Sa Pilipinas, ganun. Sasabihin sa'yo, kasi magkano ang chemo? Magkano ang gamot sa diabetes? Mamatay ka na. Magkano yung gamot sa mga inaatake sa puso? Mamatay ka na. Oh. Radiation, mamatay ka na. Mahirap ka, walang pera, mamatay ka na. Mamalimos ka, bibigyan ka 6,000, 3,500. Tangina, isang inom mo lang yun, ubus na yun. Hindi, walang biro ha. Magkano ang gamot, lalo na yung mga mamahaling gamot sa Pilipinas? Ang mahal-mahal ng gamot sa Pilipinas, syempre binibigay nila yung kalahating kita nila dun sa mga doktor eh. Pinapapasyal nila sa iba't ibang bansa yung mga doktor. Kaya kailangan mahalan yung gamot. May drug, yan ang tunay na drug cartel. Yan, drug cartel. Kasi talaga namang yung mga pharmacy sa atin eh. Diba? Kalahati nung kita doon sa gamot, napupunta sa mga doktor. Kesa na doon dalhin, ay nako, kesa na mabuhay yung pasyente, wala talaga.